The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Peter approached Jesus and asked him, Lord, if my brother sins against me, how often must I forgive him? As many as 7 times, Jesus answered, I say to you, not 7 times, but 77 times. That is why the kingdom of heaven may be likened to a king who decided to settle accounts with his servants. When he began the accounting, a debtor was brought before him who owed him a large amount. Since he had no way of paying it back, his master ordered him to be sold, along with his wife, his children, and all his property, in payment of the debt. At that, the servant fell down, did him homage, and said, Be patient with me, and I will pay you back in full. Moved with compassion, the master of that servant let him go and forgave him the loan. When that servant had left, he found one of his fellow servants who owed him a much smaller amount. He seized him and started to choke him, demanding, Pay back what you owe. Falling to his knees, his fellow servant begged him, Be patient with me and I will pay you back. But he refused. Instead, he had him put in prison until he paid back the debt. Now when his fellow servants saw what had happened, they were deeply disturbed and went to their master and reported the whole affair. His master summoned him and said to him, You wicked servant! I forgive you your entire debt because you begged me to. Should you not have had pity on your fellow servant, as I had pity on you? Then in anger, his master handed him over to the torturers until he should pay back the whole debt. So will my heavenly Father do to you, unless each of you forgives your brother from your heart. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Please be seated. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Gusto ko pong sagutin ninyo ang tanong na ito as honest as you can. Sagutin lang ninyo ito ng tahimik. Gusto mo bang masikip ang iyong mundo? Gusto mo ba yung nag-iisa ka lagi? Gusto mo bang lagi kang aburido? Gusto mo bang hindi ka nakakatulog, lalong-lalo na kapag gabi? Gusto mo bang nai-stress? Gusto mo bang tumataas ang BP mo lagi? Gusto mo ba na makulong sa galit? Gusto mo ba? And I am sure all of us will answer, Siyempre, Father, hindi. Ayaw ko lahat yung mga sinabi mo. Totoo naman, but let us be realistic about this. May mga tao, ayaw nga ito, pero ito ang pinipili. Bakit? Dahil ayaw magpatawad. Nabubuhay sa galit. Come to think of it, kapag galit na gilit ka at ayaw mo magpatawad, sumisikip ang mundo mo, di ho ba? Imbis na dumaan ka dyan, di ka dadaan. Kasi, dadaan din yung ayaw mo. So, anong ginagawa? Maglalakad sa ibang daan. Sinong tanga? Magpakatotoo tayo. Ayaw mo ang nag-iisa. Oo. Sino ba naman ang gusto nito?
Pero kapag nandyan ang ayaw mong tao, mas gusto mong umalis. Sino ba naman dito kapag galit na galit ka, lalong-lalo na kapag naiisip mo yung taong nanggagalaiti ka doon? Yung mga tao na ginawan ka ng masama, na hindi mo inaasahan na kaya palang gawin ito sa'yo. Effect, hindi ka makatulog sa kakaisip anong ginawa mo. Kaya anong nangyari? Tumaas ang iyong BP. Nai-stress ka. Nagagalit ka. Ayaw natin, pero minsan sa ating buhay, pinipili natin. Mga ginigili kong mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, makikita natin, hindi nagpatumpik-tumpik si Jesus sa kanyang sagot. Nung tinanong siya ni Pedro, ilang beses ba ako dapat magpatawad? Anong sabi ni Jesus? 77 times. Ang ibig sabihin ay, huwag kang magsawang magpatawad. Father, it's very easy to say done. Totoo! Totoo naman. Madaling sabihin ito. Nakausap ko nga lang Father, pinatawad ko naman. Pero hindi ko makalimutan yung ginawa niya. Bakit? Sino ba nagsabing kalimutan mo? Hindi mo makakalimutan, lalong-lalo na kung ito ay galing sa isang taong hindi mo inaasahan ay gagawin sa'yo. Tulad lang yung asawa na nagtaksil. Tulad lang yung anak na nagnanakaw. Ang hirap. Tulad ng isang kaibigan, akala mo anghel, pero demonyo pala. Ang hirap magpatawad. Father, pinatawad ko pero ang hirap. Tinanong ko siya, bakit mahirap? Kasi Father, araw-araw ko siyang nakikita. Asawa ko At hindi lang po yun. Kapag nakikita ko yung anak niya, bunga ng kanyang kataksilan, lalo akong nagagalit. Napakahirap. At totoo talagang mahirap. Kaya nga kailangan natin ang biyaya ng Panginoon. Kung tayo lang ay mahirap. Kaya kailangan natin ang Diyos kumapit sa Kanya. And take note of this, may pinapadala din ang Panginoon para makausap natin, para kahit papaano, no? Tayo'y nakakahinga. Mga kapatid, mahirap mabuhay sa galit. Kapag nabuhay ka sa galit, sa hindi pagpapatawad, para mo nang pinili ang isang kulungan na limitado ang iyong galaw. Akala ng iba kapag nagpatawad ka, ito'y ginagawa mo lagi sa kapwa na ginawang ka ng masama. Pero alam po ninyo, hindi lang po yun. Kaya tayo nagpapatawad din kasi ginagawa din natin ito sa ating sarili. Kasi kapag ginawa natin ito sa sarili natin, yung sinabi ko kaninang pinapilik, yung pinasasagot ko sa inyo, hindi ka na mabubuhay sa isang mundong masikip, sa isang mundong nag-iisa, makakatulog ka na ng maayos, mababawasan ang stress mo, magiging normal ang BP mo, at imbis na galit, ngiti na. Di ho ba? Mahirap, pero hindi imposible ang magpatawad. At ito ang sinasabi sa atin ngayon. Ngayong panahon ng Kwaresma, isa ito sa pwede po nating isakripisyo.
Ipagdasal natin yung mga taong hindi po natin kabate, yung kaaway natin, pagdasal natin sila. At gawin din po nating sakripisyo sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. At sana mga kapatid, piliin natin lagi ang Diyos. Always remember, ang pagiging masaya, it is also a choice.